natin na, ito yung punto rito kung ang Quran ay may mga salin sa iba-ibang lingwahe para maintindihan ng non-Arab, kasi ang Quran Arabic. Ngayon, naisalin yan sa Tagalog, sa English, sa Maranao, di ba? Sa Indonesian, sa Malaysian, sa lahat ng lingwahe na nag-aral yung mga pantas sa kanilang lingwahe na nag-aral silang Arabic, nisalin nila. Ngayon, kung salin ang babasahin sa Quran, nagkakawang din. Okay ba? Nagkakawang din, salin pero binabalikan yung Arabic. Tapos kinukuha yung unawan ng mga pantas. Bakit ba? Sapagkat ang Quran, tingnan nyo natanggap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinagkaloob sa kanya ang Quran. Okay? Ngayon, ininterpret niya yun kasi ang Quran gaganyan naman kakapal din ninyo. Tingnan ninyo may sample tayo rito Ang Quran, sa kanyang lingwaheng Arabic, mashallah, ganyan lang kakapal. Ganyan kakapal. Kaya kung nagkakawin ang mga tao pag binasa ang translation of the meaning ng Quran, halimbawa, okay? Sample, ito ay sa salin sa English na Quran, okay? Ngayon, iba-iba yung nagsalin sa English o kaya sa Tagalog, mayroong Abdul Latif Arcillo na nagsalin, mayroong ICDO. Kung nagkakaiba yung mababasa doon sa salin sa ginamit nilang salita, so din. Yun yung binabasa ni Russia at nilulugaw-lugaw ng mga kababayan natin ito at akala nila yun na yung unawa, pero hindi. Sapagkat binabalikan ang tafsir para maunawaan ng iisa lang. So, kag ang Muslim ang bumasa ng Quran, hindi tayo magbibigay ng sarili nating interpretasyon, kundi kunin natin ang tafsir ng mga pantas mula sa interpretasyon ng Propeta Muhammad sa kanyang hadith o sunnah. Di malinaw, nagkakaisa ang mga tao sa pagsunod sa Quran. Ya salam, ito ang napakaganda rito.